One of the core values of Bozon Solutions financial strategies is simplicity. The reason kung ba't namin pinili yung simplicity is because we would like information about insurances be accessible to all Filipinos. This video is to give you 5 types of insurances that every Filipino should know or at least should have. Hi, my name is Leandro Bozon. I'm a manager of financial advisors here in the Philippines, and this channel is made for me to provide advice to Filipinos to better manage their finances and to financial advisors to help them in their job. Before I discuss the 5 types of insurances that you should know, let me explain to you simple concepts first before I proceed. Hindi lahat ng tao ay kaya naming ma-insure. So, most of the people na mga na-encounter ko, during nasa hospital sila, nakaratay sila sa hospital bed, may mga ilang tumatawag sa akin asking kung pwede pa ba daw silang kumuha ng insurance. And my answer will always be, we cannot insure you anymore because of your sickness. Or, may delay tayo ng insurance. Kailangan mo muna magpagaling, and kung magaling ka na, pwede kitang i-apply for insurance, but definitely, the insurance company will still assess you if you will be eligible or not. Sa sinasabi ko na rules, hindi naman lahat na nagkasakit na hindi mai insure. May mga sickness talaga na hindi namin i-cover like diabetic, yung mga nagme-maintenance na stroke na, etc. Yung mataas na yung risk na sila ay magkasakit ulit. If ever man you are wondering if you are qualified or not, the best is for you to talk to a financial advisor and then ask for an application. If you have any medical history, declare it para ma-assess namin ng tama. Health is important. Kung gaano ka ka-healthy, nagmamatter sa amin yon sa application process mo. Second is, ang insurance ay age-sensitive. Ibig sabihin, depende sa edad mo, yung presyo ng mabibili mo sa aming insurance. Usually, ang trend yan is parang, pag sanggol ka pa lang, medyo mataas pa rin yung risk mo sa mga sickness o kaya death. So, medyo mas mahal pa yan. Tapos bumabagsak siya sa band ng mga 20s, early 30s natin. Bumabagsak yung babayaran mo. Kasi nga, ito yung healthy na age tayo, pinakamalakas tayo. Tapos ngayon, habang tumatanda tayo, 40s, 50s, 60s, nagiging mas mahal yung insurance. So, yung insurance age, importante yan. Kaya pag nag-apply kayo ng insurance, diba, tinatanong yung birth date ninyo. Insurance age ninyo is hindi yung edad nyo ngayon. Kung mag-birthday na kayo, 6 months from now, you will be considered a year older. Sometimes, yung risk ng tao is nagdidepende rin sa trabaho niya. So, ibig sabihin, pag yung trabaho mo is prone para magkasakit ka, mga kunyari exposed sa radioactive activity yung trabaho mo, yan, risky yan. Kunyari, police ka, di yung accident insurance, malaki talaga yung risk niyan. So, ngayon, ina-adjust yan yung mga presyo because of those things. I'll be creating another video na lang for that. But if ever man you want to check, always ask a financial advisor. They clear everything about your health, about your job, and then they will help you through your application process. If you still don't have financial advisor yet, I'll be posting my contact details. I am more than happy to help you with the application process. And if you want help pagdating sa insurances, I am your guy. Okay, now that I've discussed those concepts, let's move it out of the way. Tapos, puntahan na natin yung 5 types of insurances na sinasabi ko. Simulan ko na sa pinaka-risky and pinaka-uncertain event. You have to protect your money pagdating sa unexpected hospital bills and unexpected expenses mo kung ikaw ay maratay sa hospital. So, ito lang yung story niyan. Nagkasakit ka. Ngayon, pag nagkasakit ka, pag palagi na papa-hospital ka, dalawa lang yung type ng illness mo. Common illnesses or critical illness. Ngayon, ano yung mga problema mong pwedeng kaharapin? Siyempre, bill mo sa hospital. Diba? Next, paano yun? Hindi ka makapasok. So, kung hindi paid yung leave mo, wala kang sick leave, paano yung kita mo nung araw na yun? Mawawala. Yun yung common na problema pag common illness ka. Paano pag critical illness yun? Hindi bayad sa hospital, tapos yung pang araw-araw mo dapat nakita, and a lot of medication pa. So, mas malaki pa yung gastos pag critical illness. So, yan yung problema. Ang reason ko ba't ko sinabing protect your money, kasi let's just say may pera ka naman eh. Ang problema, nasa bangko siya, iniipon mo yun para makapagpatayo ng bahay. Pinoprotektahan natin yung pera na yun. Or i-withdraw mo yun. Kasi kailangan mong bayad ng bills ng hospital. Kung hindi ka nagtatrabaho, yung living expenses mo, di ba? Pinoprotektahan natin yung pera na yun. Or pag palagi natin wala kang ipon, pero yung pera na kinikita mo, living expenses, pambayad mo sa renta, pambayad mo ng utang, pambayad mo ng pagkain na araw-araw, doon mo kukunin yun kasi wala ka namang emergency fund, wala ka namang pera sa bangko.
So, proprotektahan natin yung pera na yun through insurances. This video is made not only for potential clients but also for my advisor. So, pardon me if I'm going to mention products ng company namin. But rest assured, if you're going to apply to other insurance company, meron din naman sila. The only difference lang naman is the brand ng insurance. But kung ano yung ina-address namin, usually ina-address din nila yun. So, you could look for a trusted financial advisor and you could ask them kung ano yung equivalent nila na contract kagaya nung sa amin. For my advisors, this video will serve you well because I'll be mentioning the products so that you could have a bird's eye view of all the products that we could offer to clients. Okay, moving on. Hospitalization insurance. So sa hospitalization insurance, kailangan may sasagot ng inpatient mo, outpatient, dental, annual physical exam, or anything pag na-hospital ka. We do have two products for that. The first one is healthcare access. You can see here na 0 to 6 years old, pwede natin bentahan yan. O, kagaya na sinabi ko kanina, age sensitive. We cannot sell to 61 and above. And then we do have global health access na 0 to 70 years old naman. Okay, so beyond 70, we cannot sell any more hospitalization insurance. Too risky na yun sa atin. Paano naman yung coverage? Si healthcare access, meron siyang 500,000 annual benefit limit to 5 million. So, ibig sabihin, mamimili ka kung ikaw yung kliyente. Mamimili ka kung anong coverage mo. Siyempre, mas mahal pag mas malaking coverage na gusto mo. But you could ask your advisor kung magkano yung price range dyan sa age mo ngayon. Si Global Health Access naman, yung pangalawang product, mas malaki yung range na kaya niyang i-serve hanggang 70 years old siya. At ang coverage niya, 50 million a year to 150 million a year. It's because you could use that card kahit pumunta ka sa abroad, doon ka magpagamot. But ang ina-address niya is protektahan yung pera mo na hindi magalaw, iba mong pera. Basta pag nagkaroon ka ng na-hospital ka, sagot ka na namin up to sa limit na ng card na binili mo. So, it is a card. Hindi ka namin bibigyan ng pera. Kami lang ang gagastos pag ikaw ay nagkasakit. So, on top of the inpatient coverage yan, meron din yung outpatient, dental coverage, annual physical exam, the common na nakukuha ng isang HMO card. Now, paano naman yung pang-araw-araw ko? Meron kaming rider na ang tawag ay CARE. Pero sa other insurance company, tawag yung daily hospitalization income. So, nire-replace nilang yung income mo. Siyempre, may iba-ibang tier yan. Meron tig 400 pesos per day, 800 pesos per day. So, kung ano yung binili mo, yun yung pangako namin. So, let's just say 10 days kang na hospital. Tapos, 800 pesos per day yung benefit na binili mo sa amin. Eh, di bibigyan namin 8,000 after mo ma-discharge. So, that's how it works. So, mari-replace. Hindi man namin ibibigay yan habang nasa hospital ka. Pero, mari-replace namin yung income na nawala sa'yo. Ngayon, yung isa naman, the critical illness, ito yung health insurance. Most of the insurance companies na marinig mo yung mga top insurance companies, in the Philippines, ito yung offer nila. Ito naman, critical illness coverage to. Kasi once na ma-diagnose ka ng critical illness, cancer, heart attack, stroke, or other any critical condition, bibigyan ka namin ng pera. Yung pera na yun, walang limitation kahit saan mo gastusin. Basta, mapatunayan mo na yung diagnosis mo ay kakakuha mo lang, ibig sabihin, hindi mo siya talaga sickness, matagal na. Magpe-payout naman kami. Lahat lang ng requirements ipapasa mo, and then, bigay namin yung sum of money. Pwede mo magamit yan sa medical bills mo, kung aabot yung payout. Pwede mo siyang gamitin sa mga medication mo, or pwedeng habang nagpapahinga ka, at hindi maka-work, meron kang paggastos. So, maganda yan pag meron ka ng tatlo. Kasi imagine mo, kung nagkasakit ka, meron ka niyang tatlo, hindi ka nagagastos dahil may nagpapagamot sa'yo na card. Kunya nagkaroon ka ng critical illness, hindi ka nagagastos. Tapos, may pera ka pang makukuha. At it is as if nag-work ka pa dahil may daily allowance ka. So, yun ang design for health insurance. Protection of your money. Kaya namin pinaprotect yung pera mo kasi kung nag-iipon ka para sa bahay mo, nag-iipon ka ng pangkasal mo, or meron kang fat bank account, protected yung pera mo na yun. Dahil hindi mo na yun ipo-pull out kung sakaling nagkaroon ka ng problema sa health. Okay, the second type of insurance is securing your money for your loved ones in case ma-sudden demise ka. Ibig sabihin, death. At poprotektahan natin yung mga ari-arian mo and transfer property mo from SC taxes. Ang kondisyon, bigla ka na deads. So ngayon, nag-ipon ka ng yaman mo, what will happen to that? Mamanahin yan. Pag minana yan ng anak mo, properties yan, they will pay estate taxes.
Ngayon, yung mga bank accounts mo, pwedeng ma-freeze pa yan. Investments mo and all. Before you transfer it legally to your heirs. So, yun yung common na problem. Paano pag walang pera yung mga heirs mo? So, they need to raise a fund for that as a tax in order for them to legally own what you originally own. Problemang mayaman pa yon. Paano kung wala ka naman mga properties at maraming pamana? Ano naman yung impact nito sa'yo? Kung ikaw ay breadwinner and you don't want na pag bigla kang nawala, bigla na lang magutom yung mga mahal mo sa buhay, pwede kang mag-secure ng fund para sa mga maiiwan mo. You need to build an adequate amount na kayang maibigay sa kanila para sila ay may pondo pag sakaling bigla kang na-deads. At pangalawa, make sure mo na smooth yung transaction. Ibig sabihin, they don't need to pay any more taxes just to get that fund. Yun yung essence ng life insurance. So, ano yung mga options mo dito? We do have term insurance, we call it Flexi Protect. Si term insurance, yan yung pinakamurang insurance kung saan i-insure ka lang namin habang nagbabayad ka. Tapos usapan lang natin tigli 5 taon lang. Bayad ka ngayong taon, cover ka namin. Bayad ka sa susunod taon, cover ka namin. Hindi ka nagbayad, hindi ka namin cover. Ganun lang. Tapos after 5 years, re-renew natin uli yung kontrata. At ang issue age niya mula 0 lang hanggang 65. Ibig sabihin, 65 na, tuloy-tuloy yung kontrata natin. Nag-66 ka, tatanggihan ka na namin. Paano pag hindi ka na deads? So, saan mangyayari pera? Hindi namin babalik yun. Kasi ang kontrata nga natin, imagine mo kunyari magbabayad ka sa akin ng tigda 2,000 sa kada buwan. Ang pangako, bigyan kita ng 4 na milyon. Ay, bigyan ko yung beneficiary mo ng 4 na milyon. First year, bayad ka ng 24,000. Second year, bayad ko na 24,000, 48,000 na. Bigla ka na deads. Bigyan ko ng 4 na milyon yung mga anak mo, yung asawa mo. Hindi mo pwede pag hindi ka na matay, kung hindi ka naman na deads, sabi mo, balik mo yung 48 ko. Lo, hindi pa pwede yun kasi ako nga nangako ng 4 million eh. Diba? Okay? Yung next naming option, limited pay, lifetime benefit. So, kung kontrata tayo, bayad ka ng 10 years, or bayad ka ng 20 years, after mong bayaran yon, covered ka na namin for life. Mula day 1 Kasi bayad ka, tiga 2,000, 24,000 yan. Tapos bayad ka 10 years, 240,000. Pero, i-insure ka na namin for life, 400,000 ang siguro mga ganun lang. So, hindi pa nagtalo yung pera mo. Tapos kahit mamatay ka, 80 years old, 400,000 pa rin. Kahit na alam naman namin na 240 na yung binayad mo. So, ganun naman nag-work yung assure. And then, third one is a VUL. Pag sinabi natin VUL, Variable Universal Life. Yung binabayad mo na pera, hinahati namin sa insurance benefit at investment benefit. So, ang gagawin ko, kung ang pinaka-importante sa'yo is life insurance, tataasan ko yung life insurance coverage mo. Pero meron pa rin konting investment. So, lumalago yung pera mo, tapos pwede mo siyang withdrawin eventually nang hindi ka pa na-deads. Yun yung maganda sa ganitong insurance. Kasi may ability ka to withdraw, di money. Pero syempre, pag withdraw mo yung pera, hindi ka na-insured. Okay, so na-design yan. Discuss ko na lang sa mga future videos, but these are the options that you can have para masolusyonan mo yung risk na pag sudden demise, bigla ka na-deads, what will happen to the family na may iwan mo, yung mga umaasa sa'yo. So, this insurance is very effective to breadwinners tsaka yung mga taong may umaasa sa kanila. But if you're single, walang umaasa sa'yo, hindi siguro ito yung priority mo. But you should know kung ano yung benefit nito. Third type of insurance is about unexpected din. Pero, hindi about sa'yo. About sa mga gamit mo at properties mo. Alam mo yung pinoprotektahan natin, di ba yung pera mo, living expenses mo, kayang ipon mo para sa mga sudden expenses like sira yung bahay, property damage, like car damage. So, pinoprotektahan natin yung pera mo. So, pwede ka mag-insure ng car mo. Ibig sabihin yung car damage, pwede mong i-insure. Pag bigla yung nabangga, nanakaw, nabaha, kami na magpapagawa. Pero babayad ka na premium. So, meron kaming third-party liability. Ito yung requirement ng LTO. Meron kaming comprehensive. Acts of nature, acts of God to, tsaka acts of man. So, ibig sabihin, acts of God like nakidlatan or nalagyan ng ashes ng volcano, nabaha, nasunog. Yun. Pag acts of man naman, nabangga. So, cause siya. Binandalize ng mga tao. So, kung ganun yung mangyayari, kami nang papagawa. Pero bayad ka ng premium. Yun yung agreement natin. Usually, pag non-life insurance, pag nagbayad ka, cover ka ng 1 taon. Gusto mo covered next year, bayad ka ulit. Okay, walang solian yan ng pera, syempre. Kasi ang pinakakontrata mo, kami nasasagot pagka nasira eh.
Okay? Kung na-insure mo yung car mo, at least pag nabangga ka, hindi ka nagagastos. Insurance na lang. So, same yan sa home damage. So, acts of God and acts of man din yun. Okay, masunog, manakawan, okay, yun yun. Next, flight. Yung mga flight na problems mo, flight troubles. So, pwedeng trip cancellation, na delay, okay, yung mga cost ng hotel, ganyan, kami nagbibigay niyan. Okay, yung pagpapamove ng ticket, kami nasasagot niyan. Okay, about, luggages mo. O kaya, pag bigla kang na emergency during the travel mo, maglalabas kami ng pera for you. Pag bumili ka ng travel insurance sa amin. And yung others naman, syempre, depende sa pangailangan mo. Ito yung sinasabi ko, hindi naman lahat ng insurance kailangan eh. Marine and cargo, surety bond, business insurance, building insurance. So, kung ano yung kailangan mo, pwede namin insure yun. So, you could always talk to a financial advisor with regards to your life and non-life insurance needs. If you don't have any financial advisor yet, dedicated, I will be posting again my contact details and we could have a talk for me to help you build your insurance portfolio. So, 3 types na na-discuss ko, di ba? Pang-4 na tayo. Segregated na fund para sa children's education. So, it does not apply to everyone, pero kung sakaling meron ka ng anak, ganito kasi yan. Maraming mga tao, hindi sila nag-iipon ng separate na pondo para sa education ng anak, lalo na college. Okay, iba high school, but college, usually yan yung pinakamalaking gastos. So, kung sakali man na sa labo-labo yung mga pera mo, nasa isang malaking savings lang yan. Tapos, kunyari, hindi, maganda naman yung negosyo ko ngayon. So, yun na lang yung papaaral ko. Ang nagiging problema, pag biglang college ng anak mo, bumagsak yung negosyo mo, naubos yung yaman na yun, mako-compromise yung education ng anak mo. Hindi mo naman papabayaan yung anak mo na hindi mag-aaral, di ba? So, magiging dilemma talaga ng tao na yan. Paano ko mapaghahandaan na sigurado na yung anak ko makakapag-aral in college? May pondo siya kahit paano. So, ang solution talaga namin dito is magkaroon ka ng forced savings na surely to be used for the education of your children. Per child pa to Talagang hiwalay. So, yun yung una, forced saving. Kasi pagka kunyari hindi mo masyadong iniisip yan, yun nga, ang magiging problem mo in the future, pag hindi yan napaghandaan, huhugot ka talaga ng pera kahit saan. Worst case scenario is, hindi ka talaga titigil sa pagtatrabaho kasi nag-aaral yung anak mo. Para pag doon pa sumaba yung nagsarado yung negosyo mo, yung source of income mo, nawala because nagkasakit ka, hindi na nakapag-aral yung anak mo. Diba? So, magsasegregate ka ng fund. Second is, better ang investment kasi naka-invest namin sa mga funds compare sa banks. Tapos, smooth transition pa rin. I-make sure natin, protected yung fund pag sa VUL mo nilagay. Not contrary, pero I saw a lot of videos diminishing the value of VUL because ang tinitignan lang nila yung return. It's true, mas mababa yung return namin kumpara kung direct kang nag-invest sa mga funds at minanage mo mag-isa. Kasi, kami, binabayaran mo yung insurance, binabayaran mo yung fund managers, binabayaran mo yung mga admin fee, ganyan, etc. Kasi inaasikaso na namin for you. Kaya bawas talaga yung pera na binibigay mo sa amin, hindi lahat nang i-invest talaga. Kaya totoo naman na mas malaki yung return ng kanila. Pero ang biggest difference namin is, may life insurance na kasama sa amin. Yung iniipon mo na pera, bigla kang na-deads, mamumultiple folds yung pera sa pangako namin sa insured at ibibigay namin sa beneficiary, tax-free, na hindi kayang ibigay ng ibang investment na may malaking return. Okay, lalo na kunyari, direct stocks. Yung stocks, kailangan mo pang i-trade yan, ibenta mo pa, para pag na-freeze yung account, kasi hindi naman yung anak mo yung may-ari nun, hindi naman niya magagalaw yun Diba? Unlike sa amin, protected yung fund kasi intended siya for the education of the child. So, upon your sudden demise, automatic magiging life insurance yan. Tapos, yung pondo na yun, magagamit talaga. Ma-assure mo na yung anak mo ay may pondo na separated para sa future niya. So, we do have different types then. First is the VUL, in-explain ko na kanina. Pero instead na tataasan natin life insurance doon, tataasan natin investment part. Para medyo malapit-lapit naman siya sa mga, kunyari, direct stocks yung binili mo. Second type naman, ayun, babayaran mo yun hanggang sa kailanganin mo yung pondo pala, ha? So, ibig sabihin, yung issue is yan, 0 hanggang 70 years old. Tapos, babayaran mo siya hanggang sa kailan mo kailanganin. Kung 4-year-old yung anak mo, 18 niya gagamitin, di may 14 years. After 14 years, pwede mong ituloy pa rin or pwedeng withdrawin mo na. So, it's up to you. The other one is one-time pay lang. So, medyo mahal to. At ang issue is niya is 0 to 75. Pero, 100,000 lagay mo dyan, tapos parang naka-invest na yan sa market.
Tapos, automatic life insurance lang yan kung biglang na-deads. Yun yung pinaka-protection coverage mo doon. And then, last but not the least, mga endowment plans. Endowment plans, meron kaming ganong product, Access Secure Future pangalan. Pero hindi available ngayon. But I can see two other insurance companies that they do have endowment plan. So, ibig sabihin, parang, alam mo yon yung finite time, meron ka lang years to pay. And then, starting from these years, magpipay out, magbibigay na kami ng pera palagi. Ito lang yung advice ko. Okay naman ang endowment plan kung kunyari, upon dun sa moment na mag-release ng pera, gagamitin na talaga nung bata. Kasi imaginein mo, kung hindi naman gagamitin yung bata, ay hindi naman gagamitin ng bata yun at that age, kunyari on the 8th year, maglalabas na ng pera, nababawasan yung potential na mag-grow pa yung pera mo doon. Kasi nga, nag-release na sila ng pondo. Pero kung kunyari, gumawa ka ng isang VUL plan na after 14 years mo pang gagamitin nang hindi nababawasan, tuloy-tuloy lumalaki yung pera. And using the cumulative interest na concept, at feeling ko mas okay yun. Depende kasi talaga sa purpose mo eh. Pero kung kailangan mo na pala yung pera na gusto mo yung thought na ganitong amount lang, ganitong years lang magbabayad and then may makukuha na ako palagi. Okay sa akin to. Kung mas okay sa yun, endowment plan is also an option to you. So, ang purpose lang nitong fourth type of insurance is hindi na magalaw yung ipon mo o yung living expenses mo sa ibang bagay. Pupondohan mo na yung sa bawat anak mo. So, ganun lang din yung concept ng 5. Yung fifth type is about retirement naman. So, instead na para sa bata, para sa retirement mo. Make sure mo lang na ikaw ay may pondo habang nasa retirement years ka pa, whether gamitin mo yan sa pursuance of hobbies, o kaya magtatayo ka ng negosyo, or hindi, hihilata na lang ako, gusto ko lang, makakain ako palagi ng sapat. Kailangan mong pondohan yon mula sa date na nag-retire ka hanggang sa lifespan mo. Kasi pag hindi mo pinagandaan yon, chances are, aasa ka sa government, which is very maliit talaga yung nakuha natin na pension, or hingi ka ng tulong sa mga anak mo. Walang masama na humingi ng tulong sa anak. It's just that this could be the best gift that you could give to your children na masecure mo yung sarili mo. So that kung gusto nila mag-start ng sarili ng buhay, mahirap yung buhay ngayon, di ba? Meron silang laya na magamit yung pera nila. So kung gusto mo pag-ipunan yung retirement mo, ganun lang din yung concept. Gagawa tayo ng forced savings for that. Ilalagay natin siya sa isang vehicle na mas mataas ang interest kaysa sa bangko. Or at least ibibit natin yung inflation. At pangatlo, na na-offer ng VUL na hindi na-offer ng mga direct investment is magiging automatic life insurance siya pag bigla ka na deaths. Kasi pag hindi mo inabot yung retiring age, what will happen to the money na iniipon mo? Kung yan ay naka-invest sa direct stocks, frozen yung account doon. Babayad yung heirs mo ng estate taxes, ma-pull out lang yun, malipat sa kanila. Pero pag dito siya nakalagay, automatic life insurance yun. Lahat ang inipon mo, yung interest nun, or kung mas mataas yung life insurance, yung buong life insurance, lahat yon mabibigay sa mga mahal mo sa buhay. As if life insurance yun. Tax-free. So that's how it works. Sa mga products namin, similar lang din sa may education. Meron kaming VUL, meron kaming one-time pay, at meron kaming endowment plan din. Okay, so usually yung endowment plan, dito maganda to. Let's just say magbabayad ka lang ng 7 years. On the 8th year, 9th year, 10th year, kami na magbibigay sa'yo ng pera. That could serve as a pension. Those are the 5 types of insurances that you should know. Now, there are plenty of explanation pa in different types. Pero, ang pinaka-importante dyan is magkaroon ka ng one-on-one with a financial advisor. Huwag kang matakot makipag-usap sa kanila. I-address mo kung ano yung pinaka-kailangan mo. And at least magkaroon kayo ng once a year na review kung ano yung coverages mo. Tanungin mo kung paano mo pa siya mai-improve. Because the more insurances you have, yung security mo lumalakas. Naniniwala kasi kami na yung insurance is a key, yung security account, siya yung susi para sa financial freedom. Because imaginein mo, kung maganda yung security account mo, yung chances ng growth account mo will soar high. Because hindi siya magagalaw sa kahit anong mga unexpected expenses. Ngayon, kung wala ka pang growth account, insurance is important, yung security account, just for you not to compromise your living expenses. At pag nakuha mo yung discipline na binibuild unti-unti yung security account, mas madali na sa'yo mag-build sa growth account eventually. Again, for financial advice, if you don't have financial advisor yet, I'll be posting for the 3rd time my contact details below and you can become my client.
And if you like whatever I'm saying and you believe in my advocacy, you wanted to practice it on your own, I'm looking for financial advisors also. So I'll be putting down the link. And I would appreciate if you're going to like and subscribe the videos, share it to your friends. And if ever you do have some topics that you would like clarity, just comment it down below para magawa ko ng video. Thank you for watching.